So, good morning everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga dahilan kung bakit lumalabas yung mga sintomas pag may anxiety tayo. So, dalawa yung nakikita kong dahilan kung bakit lumalabas yung sintomas. Pero ang pinakadahilan talaga niyan, pinakamalaking dahilan, yung dalawa na yun, umiikot lang din sa sobrang matinding takot na naranasan natin. So, yung una, yung nangyari na sa atin, or may nangyari sa atin na dahilan kung bakit nagdulot sa atin ng matinding takot. So, ikwento ko na lang sa akin. So, yung una, nangyari sa akin na experience na nagdulot sa akin ng matinding takot, yung nagkaroon ako ng GERD, yung sintomas na kung saan nahihirapan akong minsan huminga, bigay ng bigay, hanggang nagkaroon na ako ng palpitation and panic attack. So, yun, una. Nangyari na sa akin yung mga yon. Kung saka pa nagtuloy-tuloy yung matinding sintomas na kahit walang nangyayari sa akin, may sintomas na nangyayari. So, yun yung una. Pangalawa, yung mga bagay na hindi pa nangyayari. So, ano hindi pa nangyayari? Yung, kumbaga, parang iniisip pa lang natin yung mga bagay na yun, nagbibigay na sa atin ng sobrang takot kung bakit lumalabas yung mga sintomas. For example, nakaramdam ka ng parang may kumirot sa parte ng gitna ng dibdib mo. Ang iisipin mo na, baka kung ano yung nangyayari sa puso ko, or baka inaatake na ako sa puso, or baka kung anong meron na nangyayari doon sa puso ko. So, ganon. So, yung mga hindi pa nangyayari, nasa isip mo pa lang. Doon nagkikreate ng sobrang matinding takot. So, yun yung mga nakikita kong dahilan kung bakit lumalabas yung sintomas. So, ano ba yung nangyayari sa katawan pagka ganon? Pagka-stress kasi tayo doon sa sobrang pag-iisip or sa mga nangyari sa atin, or nai-stress tayo o tago-overthink, no? Naglalabas yung katawan natin ng tinatawag na cortisol and adrenaline. Ito yung mga chemical ng katawan natin na kung saan stress hormone siya, na pagka na-detect ng utak natin, ang akala niya nasa danger tayo. Kaya ang gagawin ng utak natin, pagka na-detect niya, nami-misinterpret niya yung mga ganong klase ng chemical na nilalabas ng katawan natin pagka nag-overthink tayo and stress tayo. Nagkakaroon na, inaalarma niya yung buong katawan natin hanggang mararamdaman natin yung mga sintomas gaya ng panginginig, palpitation, hirap sa paghinga, kasi maglalabas na yung adrenaline gland natin ng adrenaline chemical na minsan para mas madaling maintindihan yung tinatawag na adrenaline rush. Na sana, lumalabas sana yun kapag nasa danger tayo. Kaso ang problema, wala tayo sa danger. Minsan, isip lang natin yung nagbibigay ng matinding takot kung bakit napapalabas natin yung mga ganong chemical at kung bakit natin napapalabas yung mga sintomas. So, maliwanag, no? Kaya, yung simpleng pag-iisip natin, saka yung stress natin, ayun yung minsan hindi kasi tayo aware na minsan, nagbibigay na sa atin ng matinding takot yung mga ganon. Kaya dapat maging aware kayo dun, guys. Minsan, ayun yung nagpapalala ng sintomas at minsan domino pa yan. Lalo pang dumadami yung kinakatakutan natin at nagpapalala ng kinakatakutan natin. So, malinaw no, na yun yung mga nagagawa natin paminsan-minsan na hindi tayo aware kung bakit lumalabas yung mga sintomas natin. So, yun muna guys.
um, dahilan kung bakit lumalabas yung mga simptomas natin pagka nagkakaroon tayo ng anxiety. So, yun muna. Salamat. Bye-bye!